Kumusta? Maligayang pagdating. I-enjoy ang nilalaman, mag-subscribe, at i-on ang mga notification. Nang umagang iyon, habang maaga pa, tinawid ni Bryce Montgomery ang pasilyo dala ang kanyang karaniwang pigil na kilos. Suot niya ang plansadong damit, at sa kahinahunan ng isang taong kontrolado ang buhay, ipinaalam niya sa kanyang asawa na aalis siya sa susunod na 10 araw para sa isang business trip. Ang destinasyon, ang Caribbean. Isa itong international convention na may mga pagpupulong at paglalahad ng mga resulta. Habang siya'y nagsasalita, pinapanood siya ni Miranda na may ekspresyong tila nakikinig lamang dahil sa kagandahang asal at hindi dahil sa interes. Nang matapos si Bryce, isang simpleng okay lang ang kanyang isinagot, nang hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang telepono. Walang halik, walang tanong tungkol sa flight, walang mag-ingat ka sa biyahe. Tanging isang katahimikang praktikal sa pagitan ng dalawang taong matagal nang namumuhay sa magkahiwalay na mundo. Tila hindi nagulat si Bryce sa panlalamig na iyon. Kinuha niya ang kanyang maleta, isinuot ang Amerikana at umalis. Ilang oras ang lumipas, ipinagpatuloy ni Miranda ang kanyang gawain. Ang bagyo ng niebe noong linggong iyon ay bahagyang nakaharang sa garahe, ngunit hindi na niya inabalang alamin kung nakaalis ba si Bryce gamit ang sasakyan. Ang kanilang pagsasama ay gumagana na parang isang kontrata. Bawat isa ay ginagampanan ang papel ng walang gaanong pakikialam. Si Bryce ang nagbibigay ng pangangailangan. Si Miranda naman ang nagpapanatili ng imahe ng isang kagalang-galang na may bahay. At sa ganoong paraan lumipas ang mga linggo. Bandang 4:00 ng hapon, nag-vibrate ang telepono ni Miranda dahil sa isang video call. Si Bryce. Saglit siyang nagatubili bago sumagot. Nang pindutin niya ang screen, bumungad ang mukha ni Bryce at sa likod niya, isang maliwanag na balkonahe na tanaw ang nagniningning na asul na dagat. Nakasuot siya ng short sleeves, mukhang relax, at bahagyang ginugulo ng hangin ang kanyang buhok. Ngumiti siya, ngunit may distansya sa ngiting iyon. Sinabi niyang kararating lang niya sa hotel, na naging maayos ang biyahe, at naisip niyang tumawag para ipaalam ito sa halip na mag-text lang. Ikinuwento niya na halos nakakasakal ang init doon, ngunit sabik na siyang harapin ang mga trabaho at marahil ilang sandali ng pahinga. Hinangad niya na maging payapa ang linggo ni Miranda at bago ibaba ang tawag, sinabi niyang tatawag siya paminsan-minsan. Isang tango lang ang isinagot ni Miranda at tinapos ang tawag. Nang ilapag niya ang telepono sa mesa, nagbago ang kanyang ekspresyon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina at kumuha ng isang kopita ng alak. Ininom niya ang kalahati sa isang lagok, iniwan ang baso sa lababo at bumalik sa silid-tulugan. Binuksan niya ang aparador, pumili ng isang eleganteng damit at hawak na ang telepono. Tinawagan ang isang numerong kabisado niya. Ito ang contact na nakasave lamang sa letrang N. Sa ikalawang ring, sinagot ang tawag. Sa kabilang linya, isang malalim na boses ang tumugon. Ngumiti si Miranda na may halong mapanuksong tono at nagtanong kung libre ba ito para sa hapunan ngayong gabi. Si Nolan Pierce ay isang karismatiko at matagumpay na lalaki na may hangin ng palagi ang hamon. Mahigit isang dekada ng kasal, pinananatili niya ang isang malinis na imahe sa ospital kung saan siya nagtatrabaho bilang isang siruhano. Ngunit sa loob ng ilang linggo, lihim siyang nakikipagkita kay Miranda. Ang kanilang mga pagkikita ay planado, maingat, at puno ng tensyon. Sa pagitan nila, mayroong isang bagay na maituturing na laro. Pagnanasa, panganib, at higit sa lahat, ang pakiramdam na kailangang manatiling nakatago ang lahat. At ito mismo ang nagbibigay ng karagdagang pananabik para sa kanya. Nang gabing iyon, habang nag-aayos sa harap ng salamin, tila kinalimutan na ni Miranda ang pagsasamang kanyang iniiwan. Hindi man lang sumagi sa isip niya ang pangalan ni Bryce.
Para bang naging isang formalidad na lamang ito. Ang bawat pahid ng kolorete ay bahagi ng isang karakter na siya mismo ang lumikha. Isang komportabling papel kung saan maaari siyang mamuhay ayon sa gusto niya basta't mapanatili ang mga panlabas na anyo. Dumating ang taxi sa pintuan. Sumakay siya at nagtungo sa restauran na kanilang napagkasunduan. Isang lugar na malayo sa sentro kung saan maaari silang maghapunan nang walang panganib na makasalubong ng mga kakilala. Habang nasa biyahe, nakatingin si Miranda sa bintana, hindi para humanga sa tanawin, kundi para buuin sa isip ang kanyang mga sasabihin. Ang gabing ito ay hindi lang basta isa na namang pakikipagkita kay Nolan. May mga bagay siyang gustong linawin, mga desisyong malapit na niyang gawin, o kahit man lang subukan ang magiging reaksyon. Samantala, nagpatuloy ang syudad sa sarili nitong ritmo. Walang sino man ang naghihinala sa kung ano ang malapit ng ibunyag ni Miranda. At siya, dala ang kanyang pigil na kagandahan at kalkuladong tingin, ay sigurado na mananatiling kontrolado ang lahat. Total, si Bryce ay nasa malayo sa isang banyagang bansa at siya naman ay nagpapatuloy sa kanyang plano sa buhay hanggang sa pinakamaliit na detalye. Walang maaaring magkamali o iyon man lang ang kanyang pinaniniwalaan. Dumating si Miranda sa restaurant na puno ng kumpiyansang siya ang may kontrol. Nakilala siya ng tagapamahala at dinala sa kanilang karaniwang mesa. Sa isang sulok, malayo sa pansin ng iba. Natural siyang umupo, nag-cruise ng mga binti, at inilabas ang telepono mula sa kanyang bag at ipinatong sa mesa. Dumating si Nolan makalipas ang ilang minuto. Suot ang isang eleganteng blazer at dala ang kanyang karaniwang kumpiyansang kilos. Binati niya si Miranda ng isang pigil na halik sa pisngi, hinila ang upuan at umupo sa tapat niya. Nang makaalis ang waiter, nagtanong siya kung maayos lang ba ang lahat. Tumugon si Miranda ng isang bahagyang ngiti at sinabing kailangan nilang mag-usap. Halos kararating pa lang ng pampagana nang magsimulang magsalita si Miranda sa mas seryosong tono. Sinabi niyang may kailangan siyang ipagtapat na matagal na niyang itinatago. Ipinaliwanag niya na mula sa simula, hindi nakabatay sa pag-ibig ang kanilang pagsasama ni Bryce. Ikinuwento niya na noong magkakilala sila, kalilipat lang kay Bryce ng malaking mana matapos mamatay ang mga magulang nito. Ang pagkawala ay yumanig sa kanyang emosyon, ngunit ang pera ay nag-iwan sa kanya ng pinansyal na seguridad habang buhay. Si Bryce ay isang metodikal at madaling hulaan na tao. Isang taong naghahanap ng seguridad kaysa sa anumang matinding damdamin. At iyon mismo ang nakakuha ng pansin ni Miranda. Noong panahong iyon, dumadaan siya sa isang magulong yugto ng buhay. Kailangan niya ng isang ligtas na kanlungan. Dumating si Bryce na may dalang katatagan na kanyang hinahangad at mabilis silang naging isang mag-asawang gumagana ng maayos, ngunit hanggang doon na lamang. Ikinasal sila sa loob ng ilang buwan at ang prenuptial agreement ay binuo ng mga abogado ng pamilya ni Bryce. Inihayag ni Miranda na tinanggap niya ang lahat ng walang tanong, ngunit di nagtagal. Napagtanto niya ang mga detalye ng kontrata. Kung si Bryce ang magsasampa ng diborsyo, makukuha niya ang malaking bahagi ng mga ari-arian. Ngunit, kung siya ang wawakasan ang pagsasama, aalis siyang halos walang dala. Dahil dito, ang relasyon ay naging parang isang laro ng ajedrez, kung saan bawat galaw ay dapat kalkulado. Tumingin si Miranda ng diretso kay Nolan at sinabi, nang walang pag-aalinlangan, na pinanatili niya ang pagsasama dahil sa kaginhawahan. Nag-aalok si Bryce ng komportabling buhay at siya naman ay nagkukunwaring ginagampanan ang papel ng isang tapat na asawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, sinimulan siyang sakalin ng rutinang iyon. Pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang buhay na walang sigla. At doon pumasok si Nolan.
Isang matindi at direktang lalaki na gumising sa lahat ng pinatulog ni Bryce sa kanyang kalooban. Naramdaman niyang buhay siya kapag kasama ito. Ang mga lihim na pagkikita, ang mga patagong haplos, ang mga mabilis na hapunan na puno ng tensyon. Parabang bawat sandali kasama si Nolan ay nagpapaalala sa kanya na mayroon pa ring pagnanasa, katapangan at kalayaan. Sinabi niya ito na may bahid ng pangungutya sa kanyang ngiti, na tila ipinagmamalaki ang kanyang kakayahang itago ang lahat ng napakatagal. Tahimik na nakinig si Nolan, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon. Sinimulan niyang tingnan si Miranda ng may ibang pananaw. Mas kaunting paghanga, mas maraming pag-iingat. Nagpatuloy si Miranda, sinasabing hindi niya inaasahan na iiwan ni Nolan ang asawa nito. Hindi iyon kailanman naging bahagi ng plano. Gusto lamang niyang maranasan ito habang masaya pa, habang nakakapanabik. Ayaw niya ng rutina kasama si Nolan. Ang gusto niya ay ang panganib, ang sikreto, ang kilig ng isang bagay na hindi maaaring malantad. Dito na sinabi ni Miranda kung ano ang pinaka-naguudyok sa kanya. Ang control. Anya, ang sikreto ay ang marunong magbalanse. Kung mag-iingat siya, mapapanatili niya ang lahat sa ganitong ayos sa loob ng maraming taon. Si Bryce, sa kanyang madaling hulaan na buhay, ay hindi kailanman mag-iisip na siya ay pinagtataksilan. Hindi ito naghahanap ng mga senyales. Masyado itong nagtitiwala, at iyon ang nagpapadali sa lahat. Ipinaliwanag pa niya na iniiwasan niyang makipag-away o gumawa ng tensyon sa bahay para walang dahilan si Bryce na maghinala. Ang mga lalaking payapa ang isip ay hindi nagtatanong, sabi niya, habang nakatingin sa mga mata ni Nolan. Ang hapunan ay nagtapos ng mas malamig kaysa sa dati. Tila wala sa sarili si Nolan. Sinabi niyang kailangan niyang umuwi ng maaga dahil may operasyon siya kinaumagahan. Binigyan niya si Miranda ng isang nagmamadaling halik sa pisngi at umalis. Naiwan si Miranda ng ilang minuto pa, huling sinipsip ang alak, habang nakatitig sa kanyang telepono, sinusuri ang usapang katatapos lang. Akala niya, nagpakita siya ng lakas, na ang gabing iyon ay naglinaw kung sino ang utak sa likod ng lahat, na siya pa rin ang may hawak ng kontrol. Ngunit sa kabilang panig, may isang taong nagsisimula ng tumingin sa kanya sa ibang paraan. At iyon ang magpapabago sa lahat. Ang mga sumunod na araw matapos ang hapunan ay para kay Miranda na isang regalong dumating ng walang tanong. Ninamnam niya ang bawat segundo ng pagkawala ni Bryce nang may kalayaang hindi na niya sinusubukang itago kahit sa sarili. Nagsimulang pumunta si Nolan sa bahay nila ng natural, pumapasok sa likod, tumatawa ng mahina at naglalakad sa mga silid na parabang pag-aari niya ang lugar. Naghahanda si Miranda ng inumin, pumipili ng musika, nagsisindi ng kandila at naghahain ng mga hapunan na hindi niya kailanman inalok sa kanyang asawa. Natutulog sila sa silid panauhin at isang gabi, naglakas loob si Miranda na dalhin siya sa kanilang kama. Sinabi niyang gusto niyang burahin ang anumang alaalang nananatili roon na sa loob ng ilang araw, ang espasyong iyon ay tunay na magiging sa kanya. Ginugol nila ang mga hapon sa katahimikan, nagpapalitan ng haplos at mga lihim nang walang takot sa maaaring mangyari. Nagbiro pa si Miranda na tila nagbabakasyon siya sa sarili niyang tahanan. Nagpapatugtog siya ng malakas. Lumalabas ng banyo na nakabalot lang sa tuwalya nang hindi nag-aalalang isara ang pinto at nag-iiwan ng mga baso ng alak sa sala nang walang pakialam. Pakiramdam niya, ang mundo ay nakahinto, na para bang pinindot ni Bryce ang isang pause bago sumakay ng eroplano. At sa wakas, nararanasan niya ang isang bagay na itinuturing niyang karapatan niya. Sa umaga ng ikalimang araw, sa kabutihang palad, mag-isa si Miranda sa bahay. Habang papalabas siya ng banyo at binabalot ang buhok sa tuwalya, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa harapan. Akala niya ay ang kasambahay dahil iniwan niya rito ang susi.
Sumigaw siya ng, "Pasok!" mula sa pasilyo habang hindi pa nakabihis. Ngunit ang mga yabag ay iba, mas matatag. Nang lumiko siya sa kanto, natigilan siya. Nandoon si Bryce. Dala niya ang isang itim na portfolio sa isang kamay at may payapang ekspresyon sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Miranda ng dahan-dahan, walang pagkagulat. Sa isang iglap, inakala ni Miranda na nananaginip siya. Nalilito, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito roon. Sumagot si Bryce na nagpasya siyang bumalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sinabi niya ito ng kaswal, na parabang tungkol sa panahon lang ang pinag-uusapan na may nakakabalisang kahinahunan. Pumasok siya sa sala, inilagay ang portfolio sa mesa at umupo sa sopa na parang lumabas lang para bumili ng tinapay. Tumakbo si Miranda sa silid, isinuot ang unang damit na nakita at bumalik na basa pa ang mukha. Itinuro ni Bryce ang portfolio at sinabing mayroon siyang kailangang makita. Dahan-dahan niya itong binuksan, nanginginig ang mga kamay. Sa loob, may mga nakaprint na mensahe, talaan ng mga tawag, mga litrato at 2 record ng audio. Lahat ay detalyado, may mga petsa at oras. Bawat lakad kasama si Nolan, bawat pagkikita, bawat galaw sa mga nakaraang araw ay naroon. Pinuklat ni Miranda ang mga papel. Namumutla ang kanyang mukha. Hinintay ni Bryce na matapos siya. Saka sinabing kumuha siya ng isang pribadong investigador bago pa man ang biyahe. Ngunit sa kanyang pagkawala lamang siya nagkaroon ng sapat na oras upang makalap ng mga tiyak na ebidensya. Habang nagsasalita si Bryce, gumuho ang mundo ni Miranda sa isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ng katiyakan bago gumawa ng desisyon, at ngayon mayroon na siya. Nang hindi nagtataas ng boses, sinabi niyang mawawalan ng bisa ang kanilang prenuptial contract dahil sa napatunayang pagtataksil. Sinimulan na niya ang proseso. At mula sa sandaling iyon, wala nang karapatan si Miranda sa kanyang mga ari-arian. Hindi niya ito ininsulto o kinwestiyon. Simpleng ipinaalam lang niya ang mga katotohanan. Sinabi niyang mga abogado na ang mag-aayos ng lahat, na ang mga susunod na hakbang ay nakalatag na, at maaari siyang manatili sa bahay sa loob ng 2 araw hanggang sa makipag-ugnaya ng kanyang abogado. Sinubukang mga tuwiran ni Miranda, ngunit nabigo ang kanyang boses. Tumayo si Bryce, inayos ang manggas ng kanyang damit, kinuha ang portfolio, at naglakad patungo sa pinto. Bago umalis, lumingon siya sandali. Sinabi niyang noon pa man, alam na niyang may mali, ngunit mas pinili niyang maniwala na ito'y pagkasira lamang dala ng panahon. Ngunit kahit ang mga lalaking madaling hulaan, wika niya, kapag pinagtaksilan ay nakakahanap ng lakas sa mga lugar na hindi inaakala ng sinuman. At sa mga salitang iyon, umalis siya. Naiwan si Miranda doon, mag-isa, ang katawan ay nakadikit sa sopa, ang tingin ay lumilipad. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, hindi niya kailanman inakala na ang lalaking itinuring niyang walang kibo ay may kakayahang tumugon ng may ganitong katumpakan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng takot, hindi sa iskandalo o pagkakalantad. Natakot siyang mawala ang tunay na nagpapanatili sa buhay na binuo niya nang may maingat na pagkalkula ang anyo ng kontrol, at ngayon ang kontrol ay nasa mga kamay na ni Bryce. Dumating ang mga dokumento kinabukasan. Inihatid na may mga notaryadong lagda at lahat ng tuntunin ay sinuri ng mga bihasang abogado. Ito ay isang matibay, walang personalan at pinal na kasunduan. Binasa ni Miranda ang bawat pahina na may nanlilisik na mga mata. Walang puwang para sa negosasyon. Tinali ni Bryce ang bawat punto ng may kirurhikong katumpakan. Ang napatunayang pagtataksil ay nagpawalang bisa sa mga sugnay ng prenuptial agreement. Lahat ng benepisyong inaakala niyang garantisado ay naglaho sa ilang linya ng papel. Sa loob ng 1 linggo,
Kinailangan ni Miranda na lisanin ang bahay kung saan siya nanirahan sa loob ng maraming taon. Ang mga kasangkapan ay hindi sa kanya. Ang mga account ay na-freeze at ang mga credit card ay kinansela. Kinailangan niyang ilagay ang kanyang mga damit sa mga hiram na maleta at tanggapin ang tulong ng isang kaibigan mula pagkabata na nag-alok sa kanya ng isang silid sa isang apartment na may 2 kwarto kung saan nakatira ito kasama ang kanyang teenager na anak. Doon, habang nakikibahagi sa espasyo ng isang binatang halos hindi niya kilala, nagsimulang maramdaman ni Miranda ang tunay na bigat ng mga kahihinatnan. Ito ang unang pagkakataon na hindi nagbukas ng pinto para sa kanya ang kanyang eleganteng anyo. Hindi na siya tinitingnan bilang si Ginang Montgomery. Siya na lang si Miranda at para sa marami, wala itong kahulugan. Nagsara rin ang mga social circle na kanyang kinabibilangan. Ang mga imbitasyon sa hapunan, mga kaganapang pangkawanggawa, mga pag-uusap sa kape, lahat ay naglaho. Walang direktang nagsasabi, ngunit napapansin niya ang mga pailalim na tingin, ang mga mensaheng hindi sinasagot, ang mga walang lamang dahilan para kanselahin ang mga pagkikita. Ang mga taong dating pumupuri sa kanyang mga damit ay tumatawid na ngayon sa kabilang kalye para iwasan siya. Natanto niyang ang mundong pinahahalagahan niya ay may mga tahimik na patakaran at sinumang lumabag sa protokol ng perpeksyon ay iniiwan ng walang anumang seremonya. Sa paghahanap ng huling hibla ng seguridad, sinubukan ni Miranda na kontakin si Nolan. Ilang beses siyang tumawag. Nang sumagot ito, malamig ang boses nito. Sinabi niyang hinarap siya ng kanyang asawa dala ang mga print-out at audio clip na hindi niya inakalang may nakakuha. Ang hiwalayan ay hindi maiiwasan. Bagamat hindi siya nawalan ng posisyon sa ospital, ang kanyang reputasyon ay lubhang nasira. Lumayo ang mga kasamahan at nagsimulang humiling ng ibang profesional ang mga pasyente. Patuloy na nagtatrabaho si Nolan, ngunit hindi na siya iginagalang tulad ng dati. Para siyang nasa autopilot, sinusubukang kumapit sa kaunting natitira. Kahit sa ganitong sitwasyon, sinubukan pa rin ni Miranda na makipag-ugnayan. Nagmungkahi siya ng mga pagkikita, sinabing maaari silang magsimula sa malayo na baka may mas malaking dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Nakikinig si Nolan, ngunit ngayon ay malinaw na niyang nakikita ang dati niyang hindi pinapansin. Natanto niyang lumalapit lamang si Miranda dahil nawalan ito ng katatagan, at higit pa roon, alam niyang may pera pa rin siya. Matatamis ang salita ni Miranda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkaapura, desperasyon at interes. Lumayo si Nolan ng walang paliwanag. Dahan-dahan siyang umiwas hanggang sa naintindihan na ni Miranda. Habang gumuho ang lahat sa paligid ni Miranda, si Bryce naman ay sumulong. Lumipas ang mga buwan mula sa kanilang huling pag-uusap. Matapos ayusin ang lahat ng legal na usapin at tuluyang tuldukan ang natitira sa kanilang pagsasama, gumawa si Bryce ng desisyon na ikinagulat maging ng kanyang mga malalapit na kaibigan. Huminto siya sa pagtatrabaho. May sapat siyang pera, resulta ng maraming taon ng dedikasyon sa propesyon at ng mana mula sa kanyang mga magulang. Napagtanto niyang hindi na niya kailangang sundin ang takbo ng mga tungkulin at layunin na dating nagdidikta sa kanyang mga araw. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Pinili niyang mamuhay ng magaan. Ang kanyang bagong focus ay ang paglalakbay sa mundo, pagtuklas ng mga lugar, pagmamasid sa mga tao, at pagdanas ng mga bagay na ipinagpaliban niya sa ngalan ng katatagan. Ang kanyang rutina ay naging isang bukas na script. Naglakbay siya sa malalaking lungsod, maliliit na nayon, at mga isla. Isinausaw niya ang sarili sa iba't ibang kultura, natutong namnamin ang oras, at muling natuklasan ang mga bahagi ng kanyang sarili na akala niya ay nalimutan na. Naging mas kalmado ang kanyang tingin at mas kusa ang kanyang pagtawa. At sa paglipas ng mga buwan, ang dating sakit ay naging isang nalutas na nakaraan. Hanggang sa isang ordinaryong umaga, habang naghihintay ng flight sa paliparan sa kanyang bayan, may nakita si Bryce na pamilyar na tao. Si Miranda.
Nakaupo mag-isa sa isang bangko malapit sa gate ng eroplano, binubuklat niya ang isang manual na may nakasabit na ID sa kanyang leeg. Nang makita siya nito, halatang nagulat, ngunit tumayo at lumapit sa kanya na may mahiyain ng ngiti, malayo sa palalong babae na dati niyang kilala. Mayroong mas magaan sa kanyang mukha, mas kaunting kayabangan, mas maraming pagkatao. Nag-usap sila ng ilang minuto. Ikinuwento niyang nakakuha siya ng trabaho sa administratibong bahagi ng isang airline. Dahil marunong siyang magsalita ng ilang wika, natanggap siya para tumulong sa internasyonal na suporta. Sinabi niyang ang mga taon na malayo siya sa trabaho ay naging hadlang lamang sa kanyang buhay. Inabot ng matagal bago niya naintindihan na ang pamumuhay sa isang imahe ay parang paglalakad sa manipis na salamin. Sa huli, tiningnan niya si Bryce sa mata at humingi ng tawad nang walang paligoy-ligoy. Sinabi lamang niyang pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa at umaasang maayos na ito. Nakinig si Bryce ng mabuti. Nang matapos si Miranda, sumagot siya sa mahinahong tono. "Masaya akong maayos ka na ngayon. Hangad ko ang iyong swerte." Sa isang simpleng kilos ng pamamaalam, kinuha niya ang kanyang backpack, nagpasalamat sa pag-uusap, at nagpatuloy sa kanyang lakad. Walang sama ng loob, walang bigat. Tanging ang katiyakan na kung minsan, ang tunay na panibagong simula ay nangyayari kapag ang lahat ng huwad ay nawalan na ng kabuluhan. Naghinala ka ba sa iyong asawa o manugang? Huwag danasin ang nakita natin sa video. Tingnan ang link sa mga komento at kunin ang ebook na may mahahalagang payo at mga site na aprobado ng investigador para malinawan ang iyong mga duda. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification para hindi ka mahuli sa mga bagong update. Hanggang sa muli.